Paano kung ang tulong na hinihintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo? Huwag kang matakot. Maaring tahimik ngayon ang Diyos, pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Huwag kang matakot. May darating na tulong. May mga panahon sa buhay na natatakot ka dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. May problema kang hindi mo alam kung paano lulutasin. May pangangailangan kang hindi mo alam kung saan manggagaling ang sagot. At minsan, habang naghihintay ka, parang lalo kang nawawalan ng pag-asa. Pero pakinggan mo ito. Huwag kang matakot. Hindi dahil wala kang problema. Hindi dahil madali ang sitwasyon mo, kundi dahil hindi ka nag-iisa. Sabi ng Diyos sa Isaiah, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Napakalaking pangako nito. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka dadaan sa mahirap na panahon. Ang sinabi niya, sasamahan ka niya. At minsan, iyon ang kailangan nating marinig. Baka ngayon, iniisip mo, Lord, paano ko ito malalampasan? Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lamang malaman kung sino ang kasama mo. Maaring hindi mo pa nakikita ang solusyon. Maaring wala pang nagbabago sa sitwasyon. Pero huwag mong isipin na dahil tahimik ang Diyos, wala siyang ginagawa. May mga bagay na ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita. May mga pintuang inihahanda. May mga taong maaaring gamitin niya upang makatulong sa iyo. May mga pagkakataong hindi mo pa alam na darating. At higit sa lahat, may plano ang Diyos na maaaring mas malaki kaysa sa kasalukuyan mong nakikita. Kaya kung ikaw ay natatakot ngayon, huminga ka, manalangin ka, at sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Hindi man dumating ang tulong sa oras na gusto mo, makatitiyak ka na hindi kailanman nahuhuli ang Diyos. Kaya huwag kang susuko. Huwag mong hayaang ang takot ang magdesisyon para sa iyo. May Diyos kang pinagtitiwalaan at maaaring ang tulong na matagal mong hinihintay ay nasa proseso na ng pagdating. Hindi mo pa nakikita, pero hindi ibig sabihin na hindi ito darating. Magtiwala ka. Huwag kang matakot. Kapag hindi mo nakikita ang tulong, may isang bagay na mahirap gawin kapag may problema ka. Ang maghintay. Gusto natin ang sagot agad. Gusto natin ang solusyon ngayon. Gusto natin makita agad kung paano aayusin ng Diyos ang ating sitwasyon. Pero paano kung ang problema ay nandyan pa rin? Paano kung patuloy kang naghihintay? Paano kung parang walang nangyayari? Dito nasusubok ang ating pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibig sabihin, hindi kailangan na makita mo muna bago ka maniwala. Minsan kailangan mong maniwala kahit wala ka pang nakikitang pagbabago. Baka ngayon, wala ka pang sagot, pero may Diyos na nakikinig. Baka hindi mo pa nakikita ang daan, pero may Diyos na nakakaalam kung saan ka patutungo. Baka hindi mo pa nakikita ang tulong, pero hindi ibig sabihin na wala ng tulong na darating. Isipin mo ang isang binhi. Kapag itinanim mo ito sa lupa, sa unang araw, wala kang nakikitang puno. Sa ikalawang araw, parang wala pa ring nangyayari. Pero sa ilalim ng lupa, may proseso nang nagaganap. Ganon din minsan ang ginagawa ng Diyos. Hindi mo nakikita ang proseso, pero kumikilos siya. Kaya huwag mong sukatin ang katapatan ng Diyos base sa bilis ng sagot. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng agarang sagot. Siya rin ay Diyos ng tamang panahon. Kung naghihintay ka ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka ang hinihintay mong sagot ay unti-unti nang inihahanda. Baka may bagay na kailangang mangyari muna. Baka may taong kailangang makilala mo. Kaya habang naghihintay ka, manatili kang nananalangin. Manatili kang nagtitiwala at huwag mong hayaang ang katahimikan ay maging dahilan para isipin mong pinabayaan ka ng Diyos. Hindi mo kailangan makita ang lahat para magtiwala sa Diyos. Minsan ang pinakamalaking himala ay nagsisimula sa isang simpleng panalangin. Lord, hindi ko alam kung paano mo ito gagawin, pero nagtitiwala ako sa iyo. May ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. May mga pagkakataon na iniisip natin, Lord, nasaan ka? Bakit parang walang nangyari? Pero paano kung ang hindi mo nakikita ay bahagi pala ng ginagawa ng Diyos? Hindi lahat ng kilos ng Diyos ay nakikita agad. Minsan, bago niya baguhin ang sitwasyon mo, binabago muna niya ang puso mo. Bago niya ibigay ang hinihiling mo, tinuturuan ka muna niyang magtiwala. Bago niya buksan ang isang pinto, minsan isinasara muna niya ang pinto na hindi para sa iyo. At alam mo ba? Minsan, ang tinatawag nating delay ay bahagi ng protection ng Diyos. Akala natin bakit hindi pa, pero maaaring sinasabi ng Diyos, anak, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi lahat ng gusto natin ay makabubuti sa atin. Hindi lahat ng pagkakataon ay para sa atin. At hindi lahat ng pinto na gusto nating buksan
ay nais ng Diyos na pasukin natin. Kaya kung may bagay na hindi nangyayari ayon sa plano mo, huwag agad isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Maaaring may mas magandang inihahanda siya. Sabi sa Romans, ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya kahit hindi mo naintindihan ngayon, maaari ka pa ring magtiwala. Hindi mo kailangan maintindihan ang buong plano para sundin ang Diyos sa susunod na hakbang. Isang hakbang lang, isang panalangin, isang araw, isang desisyon na manatiling may pananampalataya. At habang ginagawa mo yon, tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos, hindi siya nalilito, hindi siya nahuhuli, at hindi niya nakakalimutan ang mga anak niyang lumalapit sa Kanya. Kaya kung pakiramdam mo ay walang nangyayari, huwag kang susuko. Baka may ginagawa ang Diyos sa lugar na hindi mo nakikita. At isang araw, maaari mong balikan ang panahong ito at sabihin, ngayon ko naiintindihan kung bakit kailangan kong maghintay. Kaya magtiwala ka. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Darating ang tulong sa tamang panahon. May tanong ka ba ngayon ng paulit-ulit mong itinatanong sa Diyos? Kailan, Lord? Kailan darating ang sagot? Kailan matatapos ang problema? Kailan gagaan ang buhay? Kailan ko makikita ang hinihintay kong himala? Mahirap maghintay kapag pagod ka na. Pero tandaan mo, ang paghihintay ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang Diyos. May tamang panahon para sa bawat bagay. Minsan gusto natin ang sagot ngayon, pero alam ng Diyos kung kailan ito magiging pinakamabuti para sa atin. Isipin mo kung gaano kaliit ang nakikita natin kumpara sa nakikita ng Diyos. Nakikita natin ang problema ngayon. Nakikita niya ang buong kwento. Nakikita natin ang saradong pinto. Nakikita niya ang maaaring nasa likod ng susunod na pinto. Nakikita natin ang pagkaantala. Nakikita niya ang tamang timing. Kaya huwag mong pilitin ang bagay na hindi pa panahon. Huwag mong isuko ang pananampalataya dahil lamang hindi pa dumarating ang sagot. At huwag mong isipin na dahil matagal kang naghihintay, ibig sabihin ay hindi ka pinapakinggan. Minsan ang Diyos ay nagtuturo sa atin na maghintay dahil may inihahanda. Siya ang mas mahalaga kaysa sa hinihingi natin. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Kaya maghintay ka, hindi na may takot, kundi nang may pananampalataya. Dahil ang paghihintay kasama ang Diyos ay iba sa paghihintay ng mag-isa. Kapag kasama mo ang Diyos, may pag-asa, may direksyon, may lakas, at may dahilan para magpatuloy. Kaya kung wala pa ang sagot ngayon, sabihin mo, Lord, maghihintay ako sa iyong panahon. Hindi mo kailangang malaman kung kailan. Kailangan mo lamang malaman kung sino ang iyong hinihintay. At siya ay tapat. Magtiwala ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung narating mo ang part na ito, marahil may bagay kang matagal nang ipinapanalangin. Marahil may problemang gusto mo nang matapos. Marahil may pangarap kang hinihintay. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Huwag kang susuko. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Maaring hindi pa dumating ang sagot, pero hindi ibig sabihin na wala ng sagot. Maaaring hindi mo pa nakikita ang tulong, pero hindi ibig sabihin na walang tulong na darating. At maaaring hindi mo pa naiintindihan ang ginagawa ng Diyos. Pero maaari ka pa rin magtiwala sa Kanya. Sabi sa Hebrews, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakalaking pangako. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang lahat. Pero sinabi niya, hindi kita iiwan. Kaya kapag mahirap, kumapit ka. Kapag natatakot ka, manalangin ka. At kapag pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, alalahanin mo ang mga pagkakataong tinulungan ka na ng Diyos noon. Kung dinala ka niya hanggang dito, kaya ka rin niyang dalhin sa susunod na yugto ng buhay mo. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ibigay mo sa Diyos ang bagay na hindi mo kayang dalhin. Ang problema, ang takot, ang kinabukasan, ang mga tanong. At sabihin mo, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagpapala ay hindi ang agarang pagbabago ng sitwasyon. Minsan, ito ay ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos habang hinihintay natin ang pagbabago. Kaya ngayong araw, tumayo ka ulit, huminga ka, manalangin ka, at magpatuloy. Huwag kang matakot. May Diyos na nakikinig, may Diyos na nakakakita, may Diyos na kumikilos. At sa tamang panahon, makikita mo rin ang dahilan kung bakit kailangan mong magtiwala. Ang tulong ng Diyos ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo, pero hindi kailanman nawawala ang kanyang katapatan. Kaya kapit lang, hindi kanya pababayaan.